President Vladimir Putin is set to embark on another 6-year term in office. Now he has new plans for the war in Ukraine. Right, boosting Vladimir Putin's claim that Russia's war with Ukraine is a war of the West against Russia. Vladimir Putin does not mince words. The one thing that he's repeatedly maintained since the beginning of this invasion of Ukraine is that the possibility of this war turning into a nuclear conflagration is very much on the cards. They believe that the Russian President Vladimir Putin will do what they fear the most, and that's attack NATO. Isang nakagigimbal na pangyayari dahil si Putin, ang kanyang mga salita ay ngayon nagiging gawa na. Masasabi ko, nakagigimbal ang mahakbang ngayon ng Russia na ipatungo sa World War III. Hindi ito isang conspiracy theory dahil ang mga salita ni Putin na haka-haka lamang ay ngayon ay lantaran ng nabubunyag sa buong mundo para sa isa sa pinakamalaking digmaan na mangyayari sa ating mundo. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Lumalala ang takbo ng digmaan sa Ukraine pagkatapos binanggit ni Russian President Vladimir Putin ang isang napakalaking babala patungkol sa pag-usbong ng World War III dito sa ating mundo. Ika pa sa WION News, pinalala ng Russia ang kanyang pag-atake sa Kiev at 2 taon nang lumipas mula nang magsimulang digmaan. At ngayon, inaayos at pinalalakas ng Russia ang kanilang militar bilang paghahanda sa isang labanan kontra sa pinakamalalakas na bansa sa buong mundo, katulad na lamang ng Canada, France, Finland, Italy, Lithuania, Poland, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, United Kingdom, Portugal, United States of America, Denmark, Greece, Germany, at marami pang iba na ito ang bumubuo sa samahan ng NATO. Ang NATO ang pinakamalakas na alyansa ng pinakamalakas na bansa sa buong mundo simula pa noong World War II. At ngayon, binabanggit ng Ministro ng Depensa ang isang malaking paghahanda ng Russia kontra sa NATO. Inaangkin ng mga sundalo ng Russia na pinapalayas nila ang mga puwersa ng Ukraine habang magpapalakas ang bansa ng kanilang militar sa pamamagitan ng pagtagtag ng 2 bagong hukbo at 30 na bagong anyo. Sa katapusan ng taong ito, nabuo ang mga korps ng hukbo, motorisadong rifle division, then Proliflua at brigade ng Flash River boats. Ang plano ay bumuo hanggang sa katapusan ng taon ng 2 hukbong pambundok at 30 na unit kabilang ang 40 na mga division at 16 na mga brigade. Ika pa nila, patuloy nilang pupuntahan at ipagpapabuti ang mga komposisyon ng labanan at bilang ng hukbong Ruso na sapat ng lumaban sa banta ng seguridad ng bansa. Ang pahayag ay namumula sa likod ng pagpapalakas ng NATO sa kanilang silangang tagiliran sa pangamba na baka sakupin ng Russia ang kanilang mga kasapi na estado. Ang bloke ng militar ng United States of America ay nagtatayo ng kanilang pinakamalaking base sa Europa, sa Romania at sa Ukraine sa Hilaga, ang Black Sea sa Timog Silangan, Sabia sa Timog Kanluran at Hungary sa Kanluran. Ang takot sa agresyon ng Russia ay umabot sa pinakamataas na antas ngayon. Ang proyektong nagkakahalaga ng $2.7 billion ay naglalayo na palakasin ang 57th Airbase ng Romanian Air Force. Ito ay matatagpuan malapit sa lungsod ng Constanta sa tabi ng dagat na itim. Kapag natapos na ang bagong base ay magkakaroon ng perimeter na halos 20 miles at sasaklawin ang 11 square miles. Bukod dito, noong unang buwan, pinalawak ng US-led military alliance ang mga kasapi nitong estado. Sumali ang Sweden sa alliance. Pinagtibay ang pwesto ng bansang Nordic bilang ika-302 na miyembro ng alliance. Sa pagiging bagong kasapi ng NATO ng Sweden, nagiging kumpleto ang kailang membership sa isang estratehikong ring ng teritoryo ng NATO sa paligid ng Baltic Sea, kasama ang kanyang kapitbahay na Finlandia na sumali rin sa NATO alliance noong nakarang taon sa Abril. Sa pagpapalawak ng military alliance, lalo pang nagbabala ang mga lider ng NATO na sa huli ay aatakihin sila ng Russia. Ngunit tinanggal ng Pangulo ng Russia ang mga ito bilang kumpletong walang kabuluhan.
Bagaman binalaan ng Pangulo ng Russia ang kanluran ng potensyal na pangatlong digmaang pandaigdig kung magkakagera ang NATO at Russia. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Lucas 9 verse 26. Sapagat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay kakahiya siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kanyang sariling kalulahatian at sa kalulahatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Kaibigan, nais ng ating Panginoon na banggitin natin ngayon ang katotohanan ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos, ang katotohanan ng kaligtasan na masusumpungan lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nabayubay sa krus upang tayo ay makatanggap ng buhay na walang hanggan at maligtas sa anumang klase ng kapahamakan dito sa mundo. Ang tanong ay, kaibigan, lumalapit ka ba sa ating Panginoong Diyos? Tayo manalangin. Ama naming banal, mapangyarihan naming Diyos, tunay nga po Panginoon na ang lahat ng mga nangyayari sa aming mundo ay nababasa po namin sa banal na kasulatan. Ito ang mga pangyayaring mangyayari bago po darating ang aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Kaya naman tulungan kami Panginoon na maging handa. Aming pong inaalay ang aming puso sa inyo ngayon at inyo po itong bakuran Panginoon na hindi ito mawawala bagkus mananatili ang aming puso sa inyo magpakailanpaman. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala at salamat sa pagdinig ng aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.